beloved Boss Mike Cervera. At si Bato, mga kababayan ko, lumaki ang tiyan. Bakit kaya? Baka kaya nagtatago kasi buntis siya. Hindi kaya ganon? Baka kaya nagtatago si Bato kasi buntis. Joey Salvadoro, ano pang hinihintay mo? Mag-like ka na. Eto na, mga kababayan ko, grabe, no? Ilang buwan na rin nagtatago yan si di ba, Lucy? Oy, Jojo Chavez, ilang buwan na bang nagtatago si Bato? Baka hintayin pang mag-labor. Oo, kapag ka nakapanganak na, tsaka palang babalik sa Senado. Putik na yan, 2 months, Sakto, 2 buwan na buntis. Bang klase. So, eto na nga mga kababayan ko, ito hong si Bato. Oo, grabe, lumaki yan tiyan Yang abogado, si Eto, nakita nyo ba mga kababayan ko? Si Bato, oo, pinagmamalaki pa na nakipagkita. Hindi kaya ito ang tatay? Oo, nagtatanong lang tayo mga kababayan hindi kaya? Oo. Attorney, ikaw ba nakabuntis kay Ay, nako. Putik na yan sige, ito na. nakipagkita sa kanyang abogado, si Senator De La Rosa. Abogado naman pala. Kala ko naman siya yung nakabuntis na. Akala ko siya na yung nakabuntis tuloy. Facebook post attorney Israelito. Alaka, masinsinan yung usapan. Sabi siguro ni Bato, mga kababayan ko, nako, wala ayaw panagutan itong aking dinadala. Ayaw ho panagutan. Sabi siguro ni Bato, ayaw panagutan yung aking dinadala, attorney. Pwede ko ba siyang i-demanda ng rape? Pero binuka ko naman, attorney binuka ko naman alangan naman na i-demanda ko pa ng rape yan. Di ba? Parang malabo tayo. So, eto na mga kababayan ko. Nako, grabe ito. Eto na. Toryo, ibinahagi niya mga larawan at video habang kausap ang senador. Nako, ang laki ng tiyan mga kababayan Lumaki ho yung tiyan ni Bato. Kaya ho yung mga netizen, hindi nyo maiwasan na talagang nagko-comment sa post nila na eto nga, nag-uusap na buntis ka ba? Sinong ama? Ganun. Sabi pa sa comment section, bakit ka nagtatago? Nahihiya ka ba? Bakit ka nagtatago ba to? Wala bang sumasagot o umaako ng dinadala mo? Puta. Mga kababayan, ang tindi, Walang sumasagot daw ng dinadala ni Bato. Kita nyo naman yung tiyan, Yung tiyan, mga kababayan, lagpas sa noo. Kasi kadalasan, mga kababayan, yung mga tiyan natin, pantay-pantay lang, Oo, pantay lang sa mukha, Pero yung tiyan ni Bato, lagpas na sa noo. Yung noo niya, mga kababayan, nakapaloob, yung tiyan niya nakalitaw. Ay, nako, Bato. Ano ba naman yan? Sa caption, pinayuhan niya pa si Senator Bato na mag-ingat dahil marami raw na nanghahunting sa kanya. Alaka. Dinetali ni... Naku, marami daw nanghahunting. Maraming utang. Kasi yung mga may utang ngayon, hinahunting December. Oo, kasi nakakuha na sila ng 13-month pay. Oo, may bonus pa. At saka yung mga other incentives. Oo, kaya maraming pera ngayon yung mga yan. Kaya yung may mga utang, hinahunting ngayon. Diba? Hinahunting. Ngayon, mga kababayan ko, hindi kaya si Bato, tingnan nyo yung tiyan, mga kababayan ko. Yung tiyan talaga, mga kababayan, pwede ng patungan ng kape, pwede ng patungan ho ng kape yan, Ewan ko. Diba? Sige, tuloy. Toryon,
kung ano ang kanilang pinag-usapan at kung saan sila nagkita. Mahigit 1 buwan nang hindi pumapasok sa Senado si De La Rosa. Oy! Bago lumabas ang ulat 1 buwan pa lang naman pala, mahigit. Matakaw sa pagkain, no, ni Idol Katakutan sa Pampanga. Doon ba nagtago? Doon ba? Kay ano ba? Kay Katakutan? Ikaw Edmond Sumalde ha? Baka mamaya mademanda ka ng ano ha? Oh, ng cyber libel. Usong-uso yan ngayon yung sinasampahan ng cyber libel. Oh. Kaya mag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo dyan kahit sa comment section, nagagamit yan. Oo. May kilala nga ako kahit sa panaginip, ginagamit kahit sa panaginip, nagagamit kaya mag-iingat kayo. Yan, mga kababayan. Si Bato, alam nyo, tingin ko stress. Seryoso stress si Bato. Dahil mga kababayan ko, ito pagka-stress ka, dalawa yan. Hindi ka makakain, mangangayayat ka. Diba? Hindi ka, stress ka, kain ka naman ng kain. Dalawa yan. Kain ng kain at hindi makakain. Halimbawa natin, mga kababayan ko, si Martin Romualdez tsaka si Saldico. Kita nyo, parehas na mamayat yung dalawa? Tama, di ba? Parehas na mamayat yung dalawa, Siyempre, stress sila. Stress na stress. Yung dating mag-on, na dating magtropa ngayon, hindi mo alam kung ano pinaplano nila at malusutan nila yung pong mga kaso na maaaring isasampa sa kanila. Ito naman si Bato, mga kababayan ko, kita nyo naman lamon ng lamon, mga kababayan. Oo. Walang ginawa kundi lumamon ng lumamon. Oo. Siyempre, stress ka para idaan mo na lang sa lamon, tapos tulog ka. Di ba, no? Masarap kaya yon. Yung bang kain ka lang ng kain, tapos tulog. Ang ending nun, malaki tiyan mo, sigurado. Laki ng tiyan mo. Nung araw, ganyan ang ginagawa ko. Lamon, tapos tulog bigla. Sarap naman talaga, Sarap sa pakiramdam. Pero mga kababayan, masama rin pala yan. Yung pagkakain, tulog agad. Ayan, parang si Bato. Tingnan nyo. Kahit lalaki, mukhang buntis yan. So ngayon, ano kayang pinag-usapan ng dalawa, mga kababayan ko? Anong pinag-usapan ni Torion at ni Bato? Kasi mga kababayan ko, nagtatalo tong mga ito. Kung meron na ba talagang warrant of arrest or wala pa. Kasi yan po yung issue ngayon Meron na bang warrant of arrest? Ito si Bato de la Rosa? O guni-guni lang nila? O si Boying Remulla sumablay na naman? Di ba? Laging sablay po si Boying Boss Mike, wala pa namang Pasko Sabi ni Presidente, bago daw magpasko Sa bagay, meron pa naman 7 araw. Meron pa 7 araw, mga kababayan. Aantayin na lang natin. Pero etong si Bato, etong topic natin, maliwanag po rito na problemado. Kasi hindi na makapagpakita si Bato Hindi na makapaglitaw, Hanggang ganyan na lang, ganyan na lang. Patago-tago na lang, mga kababayan ko. Hindi mo alam kung saan pupunta. Minsan daw, nagmomotor mag-isa. Tago siya sa helmet para hindi mahalata, Ganon ginagawa ni Bato. So, susuot ng helmet. Hindi yung kalbo yung tinatabunan, Yung kanyang muka. Kasi nga mga kababayan, pinaghahanap daw po ito Marami daw pong tumutugis. Baka nga maraming pinagkakautangan. Sige tuloy. na may warrant of arrest ng ICC
laban sa kanya. Nako, ayan na yung napaulat nga na may warrant of arrest. Oo, na si Bato kaya nagtatago ito. Nako! Oh. Speaking of magjowa, mga kababayan ko, meron pong ito yung nakarang araw pa. Bigyan lang natin ng reaksyon ano. Ito pong anong masasabi nyo rito sa nawawala daw ho yung ikakasal na sana na babae? Yung missing bride ba? Oo, na bigla na lang naglaho na parang bula? Oo. Ano ba yan? Ito, dito tayo. A person of interest na. Ito na, balita po ito, missing bride, mga kababayan ko. Ilang araw bago sana yung kasal, abay bigla na hong naglaho. Ito hong babae, na syota ho nung lalaki, syempre. Buti na lang yung inaanak ko, natuloy yung kasal, ano? Ito hong dalawa, mga kababayan ko, ang tagal na nito. Ayokong pansinin ito Ayokong pansinin. Kaya lang, mga kababayan, ngayon viral, Viral. Kasi yung lalaki, naghihintay daw sa kanyang nobya para ho matuloy yung kasal nila. Delia Coco, mag-like ka muna, ha? Shoni Pineda, like muna kayo, mga kababayan ko, ha? Like, mahalaga yan. Viola. So ngayon, mga kababayan ko, ha? Matapos nga na maitakda na ho yung kasal, aba, grabe mga kababayan Bigla na hong naglahong parang bula. So alamin natin at magbigay tayo ng reaksyon. Baka sakaling alam nyo kung saan naroroon itong babae na to or kakilala ninyo, kaibigan ninyo, o ano pa man. At pinapaalam po sa inyo, sa ating lahat, Bambina, na matagal na hong hinahanap itong babae na ito. Pulis, kaugnay sa nawawalang babaeng ikakasal na sana noong linggo. Kabilang dyan ang kanyang fiancé. Pero paglilinaw ng mga pulis, hindi siya itinuturing na suspect. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ayan na. Missing in person pa rin ang turing ng pulisya sa dapat ay bride-to-be na si Shera De Juan. Yan pala yung mga kababayan, Oo, yung lalaki, mataba. Yung babae, balingkinitan, mga kababayan, sakto lang. Sakto lang. Sige tuloy, tinakasan yung lalaki. Ang laka. Baka nag-abroad na. Tignan sa DFA, sabi ni Leo. Tinakasan nila? Ano kaya nangyari dito? Wag naman sana, yung iba kasi ang nangyayari kung hindi ho yung mapapangasawa mismo o baka naman mamaya meron pong iba, mayroon pong ibang iniirog o kaya namangkaho sa ilog, sa dalawang ilog. Hindi kaya ganon? Tapos tumanan na ganon sa iba, sumama na sa iba. Eto na, di ba? Sabi nga sa atin, na intaray da, kwa, ikasar ko ma. Di ba nangyari yan sa atin? Nakatakda na ho, mga kababayan. Sa probinsya nangyayari po ito. Nakatakda na pong ikasal itong lalaki at si babae. Pero alam nyo ba, sa kabila ng pagtatakda ng kasalan, yung babae, mga kababayan naaagaw pa. Di ba? Mga kababayan ko yung babae naaagaw pa. Yung pala, bukod dun sa lalaki na isa, meron pa siyang iba. Naku! Kaya baliktad na mundo ngayon, mga kababayan ko. Oo. Ang mga lalaki ngayon, ang mga loyal at faithful. Ang mga babae ngayon, nako, yan silang salawahan ngayon. Kaya mag-iingat kayo. Oo. Biruin ninyo. Ikakasal na lang Oo. Naitaray pa Natakbo pa, mga kababayan ko. Oo, natakbo pa. Grabe, no? Totoo, Boss Mike. Di ba?
Sabi ko sa iyo eh, totoo yan. Yung mga babaeng, nako, grabe. Oo. Kaya, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga pupunta lang saglit. Binigyan ng isipin no? O yung mga sasabihin, pupunta lang ako saglit dyan sa palengke, dyan sa mall, may bibilin lang ako, nako, maniwala kayo. Baka yun, baka dyan sa mga, mga mot-mot na pang-quickie yun. Baka nandoon yun. Oo. Nag-quickie ba, Nag-quickie. Nako. Oo. Sipin nyo may yan. Ito na. Nakapag-isip-isip siguro. Ayaw magpatalo ni Marino Raganito. Sus! Mas marami pa rin sa lalaki. Mga kababayan ko. Alam nyo, malalim na usapin to. Malalim na usapin. Di ba, no? Kasi sa atin, pagkalalaki yung mga nambababae or nangangaliwa, mga kababayan, o nagtataksil, parang okay lang, Di ba? Pero pagka babae, mga kababayan ko, yung mga nagtataksil, parang ang sama-sama, Ha? Bakit ba? Baka meron kayong dyan, masasabi, Bakit ganon? Kapag di ako makarelate. Uy, Ramjay, tumigil ka. Kapag nga kasi, pagka ang lalaki ang ng babae, makisawsaw nga kayo dito. Kapag ang babae ang nangaliwa ng lalaki, ganyan, parang ang sama-sama ng babae, Oo. Kapag lalaki, parang okay lang. Oo. Yung iba nga, tingin nila, machong-macho eh. Diba? Ilabas mo na kasi yung bride. Ganito! Di ba Lucy Minigawan, no? Kasi ganito yan. Nakikita nyo to. Tingnan nyo mga kababayan ko, Kapag ayan, pag dito na dumihan, mga kababayan ko, sa labas, pwedeng hugasan, No? Pero, kapag dito sa loob, pinasok nyo to, pag may mga pumasok-pasok na, nako, hirap ng hugasan nun. Nagets nyo ba? Ganon Nagets nyo? Hindi nyo nagets? Huwag nyo nang intindihin kung ganon, Huwag nyo lang intindihin. Eto na! Sabi, super sakit pag nangabit ang asawa mo. Totoo. Eto na. Sige, tuloy. Habang ang fiancé niyang si Mark J. Reyes, kabilang na sa mga itinuturing na person of interest. Pero hindi naman anila nangangahulugang suspects na si Reyes. Nako, kuya. Oo. Mukhang alam ko na ang dahilan Mga kababayan ko, mukhang alam ko na ang dahilan. Mukhang ay nako. Ayoko makasakit ng damdamin, mga kababayan, sige. Suspects na si Reyes na kinukuhanan pa natin ng pahayag. Since siya po ang partner na sila ang magkasama for how many years, at siya rin po ang huling mayroong conversation at sila nga yung nagsasama. At tingin namin, siya rin ang makakatulong po sa amin sa solve nitong missing bride niya. Tama. Alam nyo, tingin ko, mga kababayan ko, siguro, wag naman sana, no? Kasi yung mga iba na nangyayari, yung bang bigla-biglang nawawala, tapos yung pala binaon. Wag naman sana. Binaon na, no? Yung mga ganon, no? Mga pelikula, nawala, biglang binaon pala, yung pala nakatago lang kung saan-saan.
Yung pala nakasilid sa maleta, mga ganun, ano? Oo. Yung iba naman, hinukay kung saan-saan. Yung mga ganyan. Yung iba, nasa compartment lang pala na sasakyan. Pero sana, tama siguro yung sinasabi nyo rin minsan na baka nagbago lang isip kasi nga baka na-realize niya na, oh my God, eto ba yung aking makakasama? Till death do us part? Di ba, no? Ano kaya yun, mga kababayan, ano? Suspect ka pa ngayon, boy. O, yan na nga. Oo. Teresita Tan, ano? Hindi kaya ganon? Nako! Baka may baka nga naman may life insurance. Paki-check nyo, sir. Oo. Kaninang umaga, mismong si Quezon City Police Director Glenn Silvio ang nanguna sa walkthrough na ginawa ng Special Investigating Team na tumututok sa nawawalang bride-to-be. Pinuntahan nila ang bahay ni Reyes at De Juan. Tinignan natin kung how long yung paglakad niya. Basa namin, sumakay siya either sa bus or yung kasunod ng bus. Parang magbabakasyon sa malayong lugar, naka-jacket eh. Balot na balot siya, mga kababayan ko. Parang pupunta siya ng malayong lugar, baka sa malamig na malamig. Baka naman nasa Baguio, nasa Sagada, gano'n, ano? Baka doon nagtago kasi malamig, naka-jacket. O kaya sa Tagaytay. Hinahanap yung driver ng bus at yung konduktor. Ayun, naglalakad, mga kababayan. Lakihan mo, Boss Mike, lakihan mo. Ayan, naglalakad siya, yan, naglalakad, Para ipakita kung talagang sumakay si Miss Shira. Gusto natin makita, baka may iba siyang cellphone na hawak during naglalakad siya from his residence up to dun sa Petron. Kita nyo, mga kababayan ko, no? Oo, grabe, no? Nasa Greenland na siya. Talaga ba? Isinailalim na rin ngayon sa Ay, grabe, Oo. Parang it's a tie lang naman, Parang ano naman. Kahit hindi naman magbago isip niya, parang laban-laban na sila. Parang match naman, ano ba, 'di ba? Parang sa madaling salita, bagay naman Grabe naman kayo. Grabe naman kayo magsalita na nagbago isip. Parang parehas lang. forensic exam ang mga gadget ng nawawalang bride-to-be. Ayan na. Expedite po natin yung laptop ni Miss Shira at yung cellphone niya for forensic exam. Pinuntahan na rin ng mga otoridad Bagay naman sila Kayo talaga, ang mga kamag-anak ni De Juan sa kanyang probinsya pero wala siya roon. Wala rin impormasyon ang kanyang mga kaanak tungkol sa kanya. Wala rin itong record na nagbiyahe sa ibang lugar sa Pilipinas sa pamamagitan ng eroplano. Paano yan? Wala daw. Walang nakita na sa immigration na nagsakay ng eroplano papunta ng ibang bansa, mga kababayan. Wala rin sa mga kamag-anak, kaibigan, itong babae. Ewan ko na lang. Malakas ang aking pakiramdam na baka meron talagang third party yan. Sa palagay nyo, kasi hindi makakapagtago na mag-isa lang yan. Maniwala kayo sa akin, hindi makakapagtago na mag-isa lang yan. Kung hindi, mga kababayan, meron niyang kasama. Hindi kaya? Di ba? Baka naman mga kababayan, may ibang involved. Oo. Di ba? Baka lang. Huwag niyong tanggalin yung posibilidad na sana dalawa ang puso ko, gano'n. Baka mamaya kumakanta ngayon ito ng ng mga pangtaksil na kanta. Alam nyo yon? Yung mga pangtaksil na kanta, yung mga sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Yun Kung sino sa inyo, yun. Di ba? O kaya yung kanta ni Ogie,
bakit ngayon ka lang? Yan yung mga kanta ng mga sawi, no? Ay ng mga taksil. Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Putik na. Agay, nasaniit. Agay, masakit-sakit. Ang sakit niyan, mga kababayan ko, masakit yan para doon sa lalaki. Baka mamaya yan na ngayon ang kinakanta nung dalawa, Di ba? Habang magka-holding hands silang dalawa ngayon, habang magka-holding hands sila, kinakanta nila yung bakit ngayon ka lang? Nag-aala Pops Fernandez yung isa. At yung isa naman, mga kababayan, nag-aala Martin Nievera. Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Oo, kaya mahirap ngayon magtiwala. Ay, nako! Ito na. Tanong na rin po tayo sa PNP ABSI Group. Nag-check tayo kung merong nag-travel locally. At so far, wala naman na pangalan Miss Shira Dihuan. Nakikipag-ugnay na rin ng Quezon City Police sa Bureau of Immigration para ma-check kung nag-abroad ito simula ng mapaulat na nawawala. Aminadong Quezon City Police na hamon sa kanila ang kaso ni Dihuan, kaya lahat daw ng anggulo kanilang tinitingnan. Para sa Yan, mga kababayan ko. So ngayon, nawalan ka na ng jowa. Suspect ka pa. Nawalan ka na ng jowa, mga kababayan, baka mamaya tanungin nyo, sir, baka mamaya yung lalaki pinaipon lahat yung pera nila sa babae. Hindi kaya, no? Pinag-interesan na? Saklap! Our beloved Boss Mike Cervera.